So, kinakailangan po ma-inform natin ang public dahil dito sa threat ng Typhoon Sigina. So, tatawan ko na po yung aming administrator para sa opening statement, Dr. Vicente Malano, sir. Merry Christmas po sa lahat, sa aming mga kasamahan sa Pag-asa na nandito ngayon. Ligaspi, sino ba ba? Tugigaro ba? Tagaw City po. Kabayan, magandang umaga po at Merry Christmas. Salamat po sa inyo pagdalo dito sa ating ginagawang press conference. Although nagsiselebrate po tayo ng Pasko ngayon, pero nandito po tayo ngayon at ating pong binabantayan si Nina na malapit na pong maglandfall. Mamayang gabi maglalandfall po si Nina at lumakas din po itong kanyang sustained winds. Nasa 185 kilometers per hour na po yung kanyang hangin na dala-dala at ang bugso po ay nasa 255 kilometers per hour. At ito po ay bumabagta sa bilis na 15 kilometers per hour. Mayroon na po tayong signal number 4 ngayon, yung Catanduanes. Sana po hindi po natin baliwalain itong si Nina dahil malakas po itong bagyo na to. Gaya na sinabi ko, nasa 185 at 255 kilometers per hour yung kanyang bugso. Ang bantayan po natin dahil mukhang kagabi ay baka kulang sa tulog at huwag po tayo kumpiyansa dahil po sa lakas nitong hangin bagyong si Nina. Muli po, huwag tayong kampante at susundan po natin kung ano yung bibigay ng Pag-asa na warning update patungkol dito sa bagyong si Nina. Muli po, papasalamat po kami sa inyo sa media, mga kapartner natin. Kung wala po kayo ay hindi po natin magpaparating ng gusto itong ating information sa ating mga kababayan na maaari po maapektuhan, lalo na po dito sa may Catanduanes, papunta po dito sa may Camarines provinces, papuntang Quezon. At tingnan po natin kung anong update na ipapakita ni kasamang Chris Perez. Magandang umaga po sa kanilang lahat. So, narito pong nilalaman ng latest severe weather bulletin na ipinalabas ng Pag-asa ngayong alas 11 ng umaga. So, makikita po natin dito sa ating latest satellite imagery na ang bagyong si Nina ay patuloy na kumikilos papalapit dito sa Kabikulan, particular na po dito sa may bandang Catanduanes area. At kaninang alas 10 ng umaga, ang typhoon na si Nina ay tinataya pong nasa layong 150 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Taglay ni Nina ang lakas ng hangin na umabot hanggang 185 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. At ang pagbugso po ng hangin ay posible namang umabot hanggang 255 kilometers per hour. Ito naman ay tinatayang kikilos sa direction west sa bilis na 15 kilometers per hour. So, pumasok na rin po within the Virac Doppler radar range ang bagyong si Nina. At ito nga yung series of radar images na kinuha natin simula alas 6 ng umaga hanggang up to the latest na around 10 a.m. Makikita po natin yung kaulapan na dala nitong bagyong si Nina at yung pinakang mata ng bagyong si Nina. Dito po may bagamat mukhang nagkakaiba sila sa picture sa satellite image na pinakita natin kanina, dahil dito po tinitingnan natin yung bagyo from the ground. Yung kanina namang pinakita natin previously, tinitingnan natin yung bagyo from the sky using the satellite. So, makikita po natin na well-organized ang mga kaulapan nito at may mga mata na to. May mata na po ito na indicative na nasa typhoon intensity na nga ang bagyong si Nina at projected to move towards the Catanduanes area. Sa pinalabas naman na forecast track ng Pag-asa ngayong umaga, makikita nga po natin na basically na maintain natin yung projection natin during the past few days na after possible landfall over Catanduanes ay tutumbo or tatawidin nga nito yung nakararaming bahagi ng southern Luzon area.
Ngunit pinapaalala natin na yung area of probability, maaaring bahagyang mababa or mas mataas ang maging actual track nito, but nevertheless, marami po tayong areas na ini-include. Hindi lamang itong Southern Luzon sa mga warning signal, kundi mga ilang karatig lalawigan dito sa Central Luzon, as well as some areas over Eastern and Central Visayas. Pinakikita rin dito na this is the 24-hour bukas ng umagang position, and then possibly 36-hour ay nakalabas na ito ng landmass ng ating bansa. This would be Tuesday morning and then Wednesday morning. So sa ngayon po ay may nakataas po tayo, gaya nga na nabanggit ni Sir kanina, na meron na po tayo tropical cyclone warning signal number 4. Color-coded po yung pinakikita natin. Mapapansin natin na talagang yung Catanduanes ay naasahan natin na may malakas talaga ang magiging epekto nitong bagyo habang papalapit nga sa ating bansa. Some portions of Central Luzon as well as some portions of Visayas. So currently, ang Catanduanes po ay nasa tropical cyclone warning signal number 4. Ibig sabihin po nito, posibleng makaranas ng mga lakas ng hangin mula 171 hanggang 220 kilometers per hour ang nabanggit nating lugar in at least 12 hours. So, as early as before Christmas, nagpapalabas na po tayo ng warning signal. We started with signal number 1, 36-hour lead time preparation. At habang lumalapit nga po yung bagyo, sinabi rin po natin na pwedeng tumaas yung warning signal, mas malakas na hangin, mas maraming paulan na pwedeng maranasan. So hopefully, nasundan po nila at nasundan din ating mga kababayan ng mga babala natin mga nagdaang araw hanggang sa araw nito. Tropical cyclone warning signal number 3 naman po ang nakataas sa Burias Island, sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, and Southern Quezon. Ibig sabihin po nito, yung lakas naman ng hangin na posibleng maranasan sa mga nabanggit na lalawigan within 18 hours ay mula 121 hanggang 160 kilometers per hour. Tropical cyclone warning signal number 2 naman ang nakataas dito sa Masbate, kasama ang Ticao Island, Sorsogon, Oriental Mindoro, Batangas, Laguna, Rest of Quezon kasama ang Polillo Island, Marinduque, Romblon at dito sa may bandang Northern Samar. Ang lakas naman ng hangin na posibleng maramdaman within 24 hours ay mula 61 hanggang 120 kilometers per hour. Habang tropical cyclone warning signal number 1 naman, ang nakataas dito sa Metro Manila, sa Bataan, Rizal, Occidental Mindoro kasamang Lubang Island, Nueva Ecija, Aurora, Southern Quirino, Southern Nueva Vizcaya, Zambales, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Cavite, sa Aklan, Capiz, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Bantayan Island. Ito namang mga nabanggit nating lugar, posibleng makaranas ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour ang lakas sa loob po ng 36 hours or less. So ano po ba yung naasahan natin within 24 hours as well as within the next 2 to 3 days habang papalapit nga ang bagyong Sinina sa ating bansa? Ang bagyong Sinina ay inaasahan pong tatama or maglalandfall sa Catanduanes ngayong araw na ito, possibly mamayang gabi. So, yung mga lugar na may tropical cyclone warning signals number 4, 3, and 2, makakaranas ng masungit na panahon. Stormy weather, maalon hanggang sa napakaalon pa mga karagatan. Rains and occasional gusty winds naman ang inaasahan muna sa areas under tropical cyclone warning signal number 1. Ngayon, kaakibat ng bagyo ito, katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan, na posible pong magdulot ng mga pagbaha at pagbuo ng lupa, lalong-lalo po sa mga lugar na direkta pong tatamaan ng mata or sentro ng bagyong Sinina, Catanduanes, Camarines Provinces, Southern Quezon, Laguna, Batangas, Cavite, and NCR. Ganon din po sa mga lugar pa na may mga iba't ibang warning signal. Asahan din natin ang malalakas na hangin, pagbukso ng hangin, na pwedeng magdulot ng mga damage sa medium to high-risk structures. Karaniwan po ito yung mga bahay o lumang bahay na gawa sa kahoy or mahinang suporta. Pwede rin po itong mag-uproot ng trees at maka-damage sa crops and agricultural sector. Ang posible namang daluyong o storm surges sa mga coastal areas ng Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Catanduanes ay posibleng umabot hanggang 2.5 meter.
So initially po, ito yung mga lugar na unang makakaramdam ng epekto ng bagyong Sinina. At sa pagtawid po nito sa Southern Luzon area, asahan po nila na yung iba pang other coastal areas ay posible rin makaranas ng mga storm surges. Kaya iba yung pag-ingat po sa ating mga kababayan. At dahil po sa pinag-iba yung amihan or northeast monsoon as well as sa in-anticipate nating passage ng typhoon na Sinina ay magiging maalon po hanggang sa napaalon ang mga karagatan sa paligid ng Luzon. At kung magpapatuloy nga po sa ating forecast track, posibleng ang lumabas na ng ating area of responsibility Sinina sa Miyerkules. At ang ating pong update ay available po sa ating website www.pagasa.dost.gov.ph. Pwede nyo rin pong sundan ang aming official Facebook and Twitter account DOST_Pagasa at ang Pagasa official YouTube channel, ang Pagasa Weather Report. Yun lamang po at magandang umaga. Thank you very much, Mr. Prosper, sa inyong update tungkol sa Typhoon Sinina. Bigyan naman po tayo, bibigyan tayo ng update on the hydrological update for monitored river basins. We have here with us Mr. Richard Orimben, our hydrologist. Maraming salamat din. Good morning po sa inyo lahat. Hydrological updates po tayo dito po sa minomonitor nating river basins. Sa river basins po, nakapaloob po dito yung mga dams natin. So, umpisahan po natin. Ito po nga yung track ng si Typhoon Nina. And kung mapapansin natin, sa lawak po niya, 500 kilometer diameter, nag-issue po tayo ng mga general flood advisories kanina pong alas 6 ng umaga dito po sa Central Luzon, particular itong Zambales, Bataan, Aurora, Bulacan, and Tarlac. Dito po sa Calabarzon, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, and Rizal. Sa Mimaropa, particular itong Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, and Marinduque. Ito po yung Region 5, Bicol Region, unang tatamaan po ni Typhoon Nina. Particular itong Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, and Sorsogon. Sa Region 7 po, Cebu, Negros Oriental, and Bohol. Sa Eastern Visayas, particular po itong Leyte, Eastern Samar, Northern Samar, Southern Leyte, and Samar. Sa Davao Region po, may mga concentration po ng mga pagulan within the Davao Region, kaya nag-issue po tayo ng General Flood Advisory dito, particular itong Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, and Compostela Valley. And then dito po sa Caraga Region, particular itong Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, and Surigao del Norte, and Dinagat Islands. So pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan na nakatira po dito po sa mga nabanggit na lugar na maging maingat po dahil nga po sa pagkakaroon ng flash flooding, lalong-lalo na po dito sa Bicol Region at yung mga tatamaan po nitong si Bagyong Nina. So pinag-iingat po natin ang ating kababayan dyan. Lalong-lalo na po dito sa mga low-lying areas na apektado po ni Typhoon Nina. And then nag-issue po ang Bicol River Basin kanina po. Mayroon po tayong flood advisories dito po sa Bicol River Basin and Pampanga River Basin. So may lead time pa po tayo na makapag-prepare dito po sa mga nabanggit na lugar. So ito naman po yung location ng dam kung saan tatamaan itong kumbaga dadaanan ito ni Typhoon Nina. Particular po itong Angat Dam. Sa ngayon po, sa kasalukuyan, nagpapakawala po ito ng tubig. Isang gate ang bukas nito and 0.5 meter. And ang total outflow niya is 69 cubic meter per second. Kaya pa pong i-tolerate ng Angat River sa ngayon. Pero pagdating mamayang gabi or bukas, may malalakas ng mga pagulan within the area. So pinapayuhan din natin ang mga nakatira dito po sa Angat River na maging alerto po dahil nga po posibleng madagdagan yung pagbukas ng Angat Dam. Current elevation ng Angat Dam sa ngayon is 211.34. Malaki na po ang binaba nito from 213 meters, ngayon po ay 211.34 meters na lang. Ang spilling level niya is 212 and kailangan niya na lang po ng 30 millimeters of rainfall. Puno na naman siya.
So, yun po, isang gate and 0.5 meters ang bukas nito. Bababa po ito ng Ipodam. Sa ngayon, ang Ipodam is 101.03 and nakabukas na rin po ang Ipodam. Plus downstream ng Ipodam is Bustos. Bukas na rin po ang Bustos Dam and 85 cubic meter per second po ang inilalabas ng tubig nito. And safe pa rin po itong Pantabangan Dam which is 206.8 meters ang current elevation niya ngayon and spilling level niya is 221 meters. Samantalang itong Magat Dam is 192.4, spilling level niya is 193. San Roque Dam is 280.73, spilling level niya is 280. So right now we are closely monitoring San Roque Dam and Magat Dam dahil nga po once na na-enhance nito ang northeast monsoon, magkakaroon po ng mga pagulan within the Magat area and 5 millimeters of rainfall na lang po ang kailangan para umabot siya ng spilling level na 193 meters. So eto po yung affected area sa pagpapakawala po ng Angat Dam. So from Angat Dam, yun po yung upstream, dadaloy po siya sa Ipo Dam. Norsagaray ang una pong tatamaan nito. And then yung Angat, Bustos, San Rafael, Baliwag, Kulilan, Plaridel, Kalumpit, and Hagonoy. Diretso na po ito ng Manila Bay. Samantalang dito naman po sa Magat Dam, just in case po na mag-release itong Magat Dam, magsisimula po ito upstream, Ramon. Down to San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, and Naguilian. And then magko-connect na po ito dito po sa Cagayan River. Just in case naman po, itong San Roque Dam, magpakawala po. Unang tatamaan nito ay San Manuel, San Nicolas, Tayub, Santa Maria, Asingan, Rosales, Villasis, Alcala, Bautista, and Bayambang. So, pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan dyan na maging alerto just in case po na mag-release itong San Roque Dam. So, kung makikita natin sa GSM model, ito po yung kinuha namin. Yung forecast natin hanggang 72 hours, ito po yung sa Angat Dam. Kung makikita natin doon sa 48 to 72 hours, doon magkakaroon ng concentration ng mga pagulan dito po sa bandang Angat. So, expected namin mga 25 to 30 millimeters ang ulan po dito po sa Angat Dam bukas. So, kanina nga sinabi ko, 30 millimeters of rainfall puno ulit ang Angat Dam. So, in-expect natin na gano'n na magiging senaryo niya. So, yun lang po at maraming salamat. Thank you very much, Mr. Richard Orindain, ating hydrologist, for that update on hydrological based on the river basins and monitored river basins. So I'd like also to acknowledge the presence of Dr. Nadrico Dalida Jr., our Deputy Administrator for Operations and Services, Mr. Renato Pachete, the Chief of the Weather Forecasting Section, and Mr. Jun Paat, the Chief of the Flood Operations Center. And I'd like to acknowledge the presence also of Dr. Esperanza Cayanan, the Chief of the Weather Division. Okay, so let me acknowledge also the friends from the media very quickly. We have Edmar Stanley of BCRH, Carrie Annabelle, and of BZIQ. Of course, we have Mark Zambrano of DMS7, Alan Gatos of BCWB, and we have Desiree of Panahon TV. Okay, so any questions? We now entertain questions. Ano po ang mga katanungan natin? Ayun na po. Okay. So, kung wala pa po questions, ano po, any message from Dr. Danila, sir? So, kung walang question, ang Metro Manila, umpisang makakaranas ng mga pagulan, most probably mamayang gabi o bukas ng umaga. And then, nearest sa Manila, bukas po ng mga alas 2, alas 4 ng hapon, more or less. Yun yung pinakamalapit na bagyo sa Metro Manila. Maaring mag-raise tayo signal number 2, depende sa intensity ng bagyo. Habang ito ay papalapit dito sa
Metro Manila. So kung nasa intensity, ano pa rin siya, category na nandun sa signal number 3, posibleng mag-number 3 din ang Manila. Kasi inasahan natin pag tama sa kalupaan nito, dahan-dahang hihina yung bagyo natin. Habang ito ay tumatawid dito sa may kalupaan ng Southern Luzon, so most probably nasa ano lang siya, yung signal number 2 bago mag-exit ng landmass. Yun yung ano natin. Kasi balubundukin yung daanan niya dito sa may Sierra Madre. So normally pag ang isang bagyo, nag-interact na doon sa landmass at saka mga terrain, mountainous terrain ng lupa, nag-iwipin siya. Number 4. So inaasahan natin na pag tama ng ano, ng Katanduanes, mag-ano siya, weekend ng konti. So siguro ang ano natin ito, inaano na namin na number 3 na lang kasunod after sa Katanduanes. Ang isang dahilan din nun, pinapasok na siya ng lamig nung cold and dry area. Nung nanginginig na, nakita niyo yung radar, animation ng radar, may mga open areas na wala ganong ulap. So ibig sabihin nun, mayroon ng cold air intrusion within the system. So inaasahan din namin na hindi na ito lalakas pa habang ito ay papalapit sa Catanduanes. Sa Metro Manila, ano mararanasan natin? Isama kayong gabi ang magbukas. So, ang una, mga paulan at saka some gust wind. Pero yung pinakamatindi na epekto pagdating ng alas 2, alas 4 ng hapon. Kung saan ito ay pinakamalapit sa Manila area. Oo. So, pwede tayo mag-signal number 2, number 3. Depende sa lakas. Oo, pinakamalapit. Pero bago magdating ng hapon, yung outer spiral niya, maranasan natin. Maagat pa lang, meron tayong maranasan ng mga pagbukso ng ulan at saka bukso ng hangin. Malalakas na bukso ng hangin. So, yun lang po. Ano namin sa mga kababayan natin, lalo na dito sa Bicol area kasi sila ang unang tatamaan. So, mag-ingat. Talagang ano lang po, mag-ingat po tayo at magiging laging handa po. Lalo na yung mga kababayan natin na kagagaling lang sa Christmas parties, saka ano, kung ano pa activities. So, yung iba doon, puyat pa. So, talagang paghandaan po natin kasi malakas po yung bagyo. Hindi po. At saka, so, paghandaan, malakas po yung bagyo. Kaya po ditong gibayin yung mga bahay-bahay na hindi ganun katibay. Kahit yung matibay yung bubong, siguradong tutuklapin nun kahit matibay yung bahay mo. Hindi pa rin yun. So, yun lang po. At saka may additional info si Ma'am SP. Thank you very much, Mr. Maraming salamat. At gusto ko lang po sana bigyan ng tingin o pansin kasi kanina nagbigay tayo ng babala ng flood advisory sa Mindanao. Baka po kasi yung hindi nakakakita nung track, yung nasa radyo lang. Hindi po nila nakikita yung forecast track natin at saka po yung mga images ng forecast rainfall. Yun pong babala natin tungkol doon na hindi po direktang dulot ng bagyong Silina, yun po mga flood advisory natin sa Mindanao. Baka po kasi masyadong matakot yung taga Mindanao, hindi po yung dala ng bagyo, kung hindi localized po itong mga ulan na ito, yung mga thunderstorms po, yung mga buhos sa pag-ulan. At isa pa rin po siguro, doon sa Northern Luzon, yung Eastern Seaboards natin, kahit po walang signal doon sa mga areas na yon, ay kailangan po nating magbantay din, maging alerto. Dahil pa rin po doon sa amihan at yung hangin po nito ay nakakapagdulot din ng matataas na waves. Kaya ito po ay delikado rin sa ating mga mangingisda at sa iba pa pong mga maliliit na sasakyang pandagat. So alam po namin na marami pang nag-i-enjoy sa inyo. Kaya po muli po aming inuulit-ulit na yung magbibiyahe po, lalo na yung luluwas papuntang Manila galing sa probinsya. Bukas po kasi yung pinakadelikado, kaya kung pwede, ngayon na kayo bumalik kasi bukas may bagyo na po, may ulan na po at may mga hangin. So, paki-check po yung dadaanan ninyo,
tingnan yung schedule para hindi nyo po masalubong yung paparating na bagyo. Yun lang po, maraming salamat. Thank you very much, Dr. Esperanza Kayanan, the Chief of Weather Division. Yeah. Yes, sir, for your final statement, Dr. Dalida. Maraming salamat sa inyo at magandang umaga ulit sa ang Pag-asa DOST under the Administrator Dr. Vic Malano ay nakikisa sa pagselebra ng ating Pasko. Ngunit sabi nga natin, Pasko ay nandito tayo, may bagyo. 24/7 po kami nagmamonitor habang ang taong bayan ay nagse-celebrate ng Kapaskuhan. Ang sinasabi natin, nagpapasalamat din po kami sa mga local government units ng Kabigulan, no? Lalo ng Albay, Sorsogon at dito sa Catanduanes na naka-ready at high alert ngayon at ang kanilang mga bakasyon ay kinansila upang mabigyan ng kasiguruhan na ang ating mga informasyon ay nandun nakuha po ng ating mga kababayan doon sa mga communities. So, sabi nga natin, bukas